أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. نعم، انتهينا من الدرس الأول في الكتاب الرابع والآن بقي لنا أن نشرح ما في الدرس الأول من القواعد النحوية والصرفية وإلى غير ذلك. Ito yung mga nilalaman na mga kaida or mga mapupulot natin na aral doon sa ad-darsu al-awwal na napag-aralan natin. So, huwag kayong baka nagulat kayo ad-darsul hadi asyara, 11 dito doon awal. Kasi yung kitab natin 'di ba, again, nahati siya. Yung kumbaga yung darsul awwal at darsus tsani, yun yung juz'ul awwal ng syarah. Book 3 and 4 naman juz'us tsani ng syarah. So bale na-combine dito yung book 3 and book 4, isang syarah lang siya. Okay? Okay. Naam, ang tinatalakay dito ay patungkol sa isnadul fi'l al-mudari' ila ad-dama'ir. Isnadul fi'l al-mudari' ila ad-dama'ir. Isnad, pagdudugtong ng fi'il mudari' sa mga damir. Kumbaga, fi'il plus ng mga damir, pronoun. Naam. So dito meron tayong mga rutabu ad-dama'ir. Rutabu ad-dama'ir, kumbaga level ng mga dama'ir. Meron tayong al-ghaib, yan yung third person na sinasabi natin. Al-mukhatab, ito naman yung second person. Al-mutakallim, ang first person natin. And then dito meron tayong al-mudhakkar at saka muannas. Pag sinabing al-mudhakkar, panlalaki yun, masculine. Al-muannas naman, pambabae, feminine. At dito meron tayong damairul fa'il, al-mufrad, ang mga damir ng fa'il, na kung saan ito ay mufrad, kumbaga singular para sa isa lamang. And then dito al-fa'il, kung saan dun ang fa'il. Then damairul fa'il al-jama', ito naman yung damir na fa'il ngunit siya ay plural. Tamam? Dito naman yung mga fa'il. Okay, para mas malinaw tingnan natin yung mga halimbawa. Okay. Start tayo muna dito sa mufrad. Sa mufrad muna. Hamidun yadhhabu. Hamidun yadhhabu. Si Hamid ay lumalakad. Ito yung fi'il natin. Fi'il mudari, yadhhabu. Ngunit kung titingnan natin, wala namang damir na nakadugtong sa kanya. Okay? Wala namang damir na nakadugtong sa kanya. Bakit? Kasi ang damir diyan ay dito, damirun mustatirun, damir daw na mustatir, ibig sabihin ng mustatir ay nakatago, at ito ang huwa. Ma'am, huwa. Kaya si yadhhabu ginagamit natin siya para sa huwa. Hamid, isang lalaki. Tamam? Isang lalaki. Kaya yadhhabu, hindi pwede tadhhabu o yadhhabani, tadhhabun, hindi pwede. Yadhhabu faqat. Naam. So kung plural, halimbawa, at-tullabu, so magbabago na si fi'il mudari, magiging yadhhabuna. Yadhhabuna. Magkakaroon na siya ng waw at saka nun. Waw at saka nun. At ang damir dito ay itong wawul jama'ah. Ito, yung after ng ba. Yan yung tinatawag na damir. Tamam? Ang tawag sa kanya, wawul jama'ah. Waw para sa plural ng mga lalaki. Na. Okay. Dito naman sa muannas. Halimbawa isang babae. Aminatu tadhhab. Aminatu tadhhab. Si Amina ay lumalakad. Si Amina ay lumalakad. So sa tadhhabu, wala ring damir tayo na makikita nakadugtong sa kanya.
pero yung ya niya naging ta lang, okey? Kasi yung damir dito ay mustatir din kagaya rin sa una, yadhabu, at ito ay hiya. Kumbaga itong ya, ginawa lang siya ta para ma-distinguish natin kung lalaki ba o babae. Kung ya bil ya yadhabu, yan ay lalaki, huwa. Kung ta naman, pambabae yan, hiya. Okey? Na at kapag marami naman, maraming babae, halimbawa at-talibatu, ang mga estudyante, yadhhabna, tamam? Yadhhabna. So dito, unang-una, ya pa rin siya kasi kung titingnan natin sa lalaki, yadhhabuna. So hindi naman sila magkapareho. Hindi naman sila magkapareho sa dulo. So therefore, hindi na kailangan pang baguhin itong ya gawing ta. Okay? So hindi katulad dito sa una, kung parehong ya, magkapareho sila. Okay, so hindi natin madi-distinguish kung saan yung lalaki, kung saan yung para sa babae. Okay? So dito, since yadhabna at saka yadhabuna, hindi lang magkapareho, so hindi na kailangan pang ya, just si ya. Tamam. So yadhabna. Ang damir na dumikit dito itong nun, ang tawag sa kanya, nunun niswa. Nunun niswa. Nun para sa mga babae. Next, dadako tayo sa mukhatab, second person. Meron tayo para sa mudhakkar at saka muannas. Mudhakkar, isa. Anta tadhhabu. So kapag anta, ikaw, tadhhabu. Tadhhabu. Ang damir dito, nakatago din. Damir mustatir. At ito ang anta. Ito ang anta. Hindi itong anta, hindi yan. Ito mubtada to siya. Ang damir na nakatago nandito sa loob ng tadhhabu at ito yung anta. Tamam? Ikaw ay lumalakad. Pag marami naman, antum tadhhabun. Antum tadhhabun. May wawul jama'a. Tamam? So, ang pinagkaiba lang nila sa yadhhabun, si yadhhabun may ya. That is for third person. Pero kung mukhatab na second person, ta na siya. Tadhhabun. Okay? Ang fa'il dito, of course, itong wawul jama'a pa rin. Wawul jama'a. Yang nun, inshallah, sa next dars, next lesson, lesson 2, doon natin matatalakay kung ano nga ba itong nun na ito. Na. Okay, next, para sa babae naman, muannas, mufrad, anti tadhhabina. Anti tadhhabina. Naam. So, si anti tadhhabina, ang kausap dito ay isang babae. Ikaw, isang babae. Tamam? Ang damir dito itong yaul mukhatabah. Ito, yung after ng ba. Yaul muannasatil mukhatabah. Tamam? So kapag papasok siya, magiging kasra si mudari. Tadhhabina. Mag-a-adjust siya, magiging kasra. Okay? So yan yung fa'il. Yaul mukhatabah. While yung nun, again, sa next verse pa yan. Dito naman kapag maraming babae, halimbawa antunna, yan yung damir para sa mga babae. So kung fi'il mudari, tadhhabna. Tadhhabna. Kumbaga nunun niswa pa rin. Katulad dito, nunun niswa pa rin. Ang pinagkaiba lang, since mukhatab na to, ta siya, yun ay ya. Tamam? So huwag kayong malito dito. Sa sa ghaib, ang plural ng babae bilya. Sa mukhatab naman, ang plural ng babae ay ta. Okay, yadhabna, tadhabna. Naam. So ang tawag sa kanyang fa'il ay nunun niswa. Naam. Next, para sa al-mutakallim, first person, pwede natin siya gamitin sa mudhakkar o muannas, walang problema. Halimbawa si ana, pwede ang gagamit dito si mudhakkar, pwede rin si muannas. Ana adhabu. Ako ay lalakad. Pwede ang magsabi si Fatima, pwede si Muhammad. Tamam? So ang damir dito sa adhabu, ang damir dito sa adhabu ay mustatir din, nakatago rin. At ito ang ana. Ana. Kumbaga, ana adhabu, and then may nakatago pa dyan, ana. Tama? At yun ang fa'il. Damir mustatir. Na. So kapag mutakallim na, and then ikaw lang, ako, mag-isa, papalitan mo lang yung ya ng hamza. Adhabu, afhamu, adrusu, akulu, wakada.
At kapag plural, jama', gagamit tayo ng nahnu nadhhabu. Nahnu nadhhabu. Sa nadhhabu, ang fa'il niya dito ay nakatago rin damirun mustatir at ito ang nahnu. Nahnu nadhhabu, nasa loob ng nadhhabu ay may nahnu at yun ang fa'il. Na'am. At yung ya papalitan natin siya ng nun. Kung sa ikaw o ako, ana, adhhabu ha bil hamzah. Kung tayo naman o kami bin nun, nadhhabu. Na'am. Okay, may explanation dito. Sabi, المخاطب المذكر والغائب المؤنث لفظهما في المضارع واحد تذهب. Kung makikita natin yung mukhatab na mudhakkar, ito mukhatab mudhakkar anta tadhhabu, itong tadhhabu. Wal ghaibul muannas at yung sa kanyang ghaib muannas, ito. Lafdhuhuma ang kanilang lafaz, ang kanilang pagkabigkas o di kaya pagkasulat ay pareho. Tadhhabu, tadhhabu. Tamam? Pareho silang itsura. Taqulu, sasabihin mo, anta tadhhabu wa hiya tadhhabu. Ikaw ay lumalakad, ikaw na isang lalaki. Wa hiya tadhhabu at siya naman na babae ay lumalakad din. Okay, so pareho yung kanilang itsura, ngunit ang fa'il ay magkaiba. Tamam? Next. الفعل المضارع مع الفاعل المذكر يبدأ بحرف الياء. Ang fi'il mudari' daw kasama ang kanyang fa'il na lalaki. So kapag lalaki ang fa'il ng fi'il mudari', yabda'u biharfil ya. Ang first letter nito ay magsisimula sa ya. Okay? Yadhhabu Muhammadun. So since si Muhammad ang fa'il, bil ya. Yadrusu talibu. Sa talibu lalaki, estudyante, bil ya. Okay? Next. الفعل المضارع مع الفاعل المؤنث يبدأ بحرف التاء. Ang fi'il mudari daw at ang kanyang fa'il ay babae, ang first letter nito ay magsisimula sa ta. Halimbawa, tadhhabu Maryam, tadrusu talibatu. Tamam? Bitta, bitta kasi ang fa'il ay isang babae. Na. And then itong mga adhabu, tadhhabu, yadhhabu, nadhhabu, alamatu raf'i ad-dhammah. Itong mga nabanggit na mudari dito, adhabu, tadhhabu, yadhhabu, nadhhabu, ang palatandaan daw ng kanilang pagiging marfu' ay dhamma. Yung mga nasa dulo, bu, yan yung alamatur rafa'. Yan yung palatandaan ng kanilang i'rab. Tamam? Marfu' sila, ano yung palatandaan? Dhamma. Na. While itong yadhhabuna, tadhhabina, yung may nun sa dulo, alamatur raf'i thubutun nun. Okay, so ngayon masasabi na natin kung ano yung sinabi ko kanina dito patungkol sa nun. Itong nun, ang kanyang purpose, di ba si waw, ito yung fa'il. Tamam? Eh ano si nun? Ang nun ay alamatur raf'i thubutun nun. Ang palatandaan daw ng pagiging marfu nitong dalawa, yung may nun lahat. Lahat ng may nun dito, except sa nunun niswa. Okay? Halimbawa, ito, yadhabun, kasali ito. Yadhab na, hindi siya kasali kasi nunun niswa. Okay? Tadhabun, kasali. Ito hindi kasi nunun niswa. Tadhabin, kasali yan. Okay? Yun, lahat ng may nun dyan, except sa nunun niswa. Ang nun na yan, alamatur raf'i subutun nun. Yan ay palatandaan daw ng pagiging marfu'. Subutun nun, ang pananatili ng nun. Hanggat nandyan yung nun, hindi natatanggal ang state or condition ng mga kalima na ito, ng mudari na ito ay marfu'. Okay? Masasabi mong marfu' ang mudari na may nun kapag ito, masasabi mo na marfu' ang mga mudari na may nun kapag nananatili o nandoon pa rin yung nun na yun. Kapag nawala, halimbawa, itong yadhabuna,
nilagyan natin ng lam dito. Lam, lam at mim. Lam, si lam kabilang sa mga jazim, ginagawa niyang sukun si fi'l mudari. So kapag papasok siya dito sa lam, mawawala yung nun. Lam yadhhabu. Okay, so hindi na siya marfu. Tamam? Walitong yadhhabna at saka tadhhabna mabniun ala sukun, fixed, hindi matanggal, hindi mawawala yung kanilang haraka sa nun. Okay? Yung ba nasa dulo kahit papasok pa dito si lam, papasok pa si lan na ginagawa niyang fatha si fi'l mudari, hindi niya kaya gawing fatha si yadhhabna kasi mabni o naka-fix na talaga yung kanyang haraka sa sukun. Naam. Gets ninyo ikhwan wa akhawat? Thumbs up kung na-gets ninyo. Kung may sual puwede kayong magsual muna before tayo dadako sa next explanation. Alhamdulillah. Okay, next tayo. Ma at saka walaan nafiyatan. Ma walaan nafiyatan. Naam. Pareho silang ginagamit sa nafi, to deny. Pero magkaibang pagkakagamit. Ang ma ينفى ينفى الفعل الماضي ينفى الفعل الماضي بما النافية. Ninanafi natin, dine-deny natin ang fi'l madin bima sa pamamagitan ng ma an-nafiya. Halimbawa, ma dhahabtu, hindi ako nakapunta. Ma kataba Aliyun ad-darsa, hindi nasulat ni Ali ang lesson. Ma sharibna al-asir, hindi namin nainom ang juice. Okay? So ma ang ginagamit natin kapag fi'il madin. Mudari naman ينفى الفعل المضارع بلا النافية. Ninanafi ang fi'il mudari gamit ang la an-nafiya. Halimbawa, la adhabu, hindi ako pumunta. La yaktubu Aliyun ad-darsa, hindi sumulat si Ali ng dars. La nashrabu al-asir, hindi kami umiinom ng juice. Okay, so la ang ginagamit naman natin kapag sa fi'il mudari. Mafhum ya ikhwan? Wal akhawat? Thumbs up. Alhamdulillah. Next, harful istiqbal. Harfu al-istiqbal. Ibig sabihin harf na ginagamit para maging for future tense ang fi'il mudari. Harful istiqbal as-sin wa huwa lil mustaqbali al-qarib. Sinabi niya ditong al-mustaqbal al-qarib kasi may distinction sila ni sawfa. Si sin daw, harful istiqbal ay itong sin. Ito daw ay lil mustaqbalil qarib. Ginagamit para sa future tense, ngunit qarib. Kumbaga, kung iko-compare natin siya sa sawfa, mas matagal si sawfa. Halimbawa, sasabihin ko, "Saadhabu ilal madrasati." O yung ako at si Zaid, sabi ko, "Saadhabu ilal madrasati." Sabi ni Zaid, "Sawfa adhabu ilal madrasati." Ang pinagkaiba ng ang pinagkaiba ng sinasabi namin, ako sinabi ko saadhabu, siya sawfa adhabu. So ibig sabihin nun, mas mauuna pa ako makakapunta sa madrasa kaysa kay Zaid. Bakit kasi yung sa'kin lil mustaqbalil qarib. Mustaqbal siya na'am for future tense pero qarib lang, malapit lang o di kaya sandali lang. While si Zaid sawfa lil mustaqbalil ba'id, tamam, mas matagal. Naam. Pero ang pinaka-sahih, ang pinaka tama ay wala lang pinagkaiba ang sin at saka sawfa. Kung titingnan natin ang Quran, si sin at saka si sawfa pareho lang ginagamit sa halimbawa sa yaumul qiyamah. So yung yaumul qiyamah ay parehong matagal pang mangyari. So therefore, wala silang pinagkaiba. Yun yung asah, madhhabul asah. Taqul, halimbawa, sayarji'ul mudiru gadan insyaallah. Babalik ang mudir bukas insyaallah. Saadhabu ila Makkata
ba'da usbu'in inshaallah pupunta ako sa Makkah pagkatapos ng isang linggo inshaallah. Sa'aghsilu malabisi ba'da yawmayn inshaallah, lalaban ko ang aking mga damit ba'da yawmayn sa makalawa inshaallah, naam. Actually itong mga, harful istiqbal may mga karina naman sila. Ibig sabihin ng karina may mga link o palatandaan naman sila na, matatagpuan pagkatapos ng, um, halimbawa dito sayarji'u al-mudiru may ghadan. So ghadan bukas, tomorrow. So yan yung parang tinatawag nating karina, link o di kaya palatandaan na for future yung ating fi'il mudari, naam. Gano'n din dito 'di ba may ba'da usbu'in, may ba'da yawmayn, okey? So may karina talaga si sin. Puwede mo lagyan ng karina, puwede hindi, walang problema. Masdarul fi'l al-madi, ito naman mga masdar, root word ng fi'l madin, root word ng fi'l madin. للفعل الماضي مصادر كثيرة. Para sa fi'il madin, marami itong mga masdar, marami itong mga root word, okey? Kasi marami yung thulathiyun mujarrad, sa sarf 'to. Ang term na thulathiyun mujarrad, 3 letters, mujarrad walang kahit anong dinagdag, 3 letters lang. Kung titingnan natin ang kanyang mga masdar sa sarf, marami, hindi tukoy, halos, magkakaiba-iba lahat, okey? Hindi mo masabi lahat ng masdar nila ay ganitong wazan lamang, marami. Kaya ang sabi ng mga ulama, ang mas mainam sa masdar ng sulathi, yung 3 lamang ang letra sa fi'il ay isaulo na lang o i-familiarize na lang. Kasi kung pag-aaralan mo pa yung mga qaida nito ay marami at paminsan nakakalito at mahirap siyang idabit, mahirap mo siyang, i-apply sa mga, fi'il. Naam. Al-muhim ito ang sabi sa kitab natin, minha masdarun ala wazni fu'ul. So 'di ba sabi natin maraming mga masdar, mga root word para sa fi'il madin, kabilang dito ay yung fu'ul, ala wazni fu'ul, nasa timbangan ng fu'ulin. Amsilat na halimbawa, jalasa, ang mudari nito ay yajlisu, ang kanyang masdar ay julusun. Jalasa ala wazni fu'ul, julus, tamam? Ang halimbawa nito al-julusu huna mamnu'un. Naam. Gano'n din si sajada, ang mudari nito ay yasjudu, ang kanyang masdar ay sujudun. Masalan, yajibus sujudu lillahi wahdah. Naam. Si raka'a naman pareho din, yarka'u ruku'un. Naam, naqul fi ruku'i subhanallahil azim. Sa'ida yas'adu su'udun. As-su'udu 'alal jabali sa'bun. Naam. Uhibbu rukubal khayl, gano'n din si rukub, يدخل الطلاب قبل دخول المدرس ويخرجون بعد خروجه. Dukhul at saka khuruj. Naam. So yan ay ilan lamang sa mga fi'il na nasa wazan ng fu'ul. Actually marami, tamam, hindi lang fu'ul ang masdar para sa fi'lun madin, marami pa, okey? Ang mga qaida nito yung mga, binigay na ijtihad ng ating mga ulama patungkol sa, um, wazan para sa fi'lun madin sulasi, puwede nating pag-aralan, at, the same time puwede itatbik pero ang mas mainam ay i-familiarize na lang. Kumbaga titingnan na lang natin sa dictionary, hahanapin natin kung ano yung gusto nila. Kasi mahirap kasi mahirap i-apply. Paminsan mali yung, magiging masdar nito. So mas mainam i-research na lang. Hindi katulad sa rubai yung 4 letters na 5 letters to, 6 letters, madali na yun. May wazan qiyasi na siya. Kumbaga may eksaktong o may particular na wazan para dito. Halimbawa si af'ala, if'al, akrama, ikram. So automatic lahat ng nasa wazan na af'ala ay if'al lahat ng kanyang magiging masdar. So walang problema dun sa rubai, khumasi, at saka sudasi. Dito lang sa sulasi kailangan natin i-search o di kaya i-familiarize sa ulo
Puwede rin pag-aralan yung mga qaida, at least may, ah, manfaah yung, pag-aaral. Naam, wait admit natin. Okay, next si amma. Itong amma bago 'to sa'tin. Naam. Si amma حرف يدل على التفصيل بين شيئين أو أكثر. Si amma daw ito ay harf hindi siya isim, yadullu ala tafsil, tumutukoy siya para sa tafsil bayna shay'ain, para ipaliwanag ang dalawang bagay, aw akthar o mas marami pa. Halimbawa, bikamil kitabu wal majallatu, tinanong ka, magkano ang kitab at ng magazine? Magkano ang kitab at magazine? So nabanggit ang kitab at ng magazine. Sa Arabic, puwede para mas malinaw ang iyong pagkasabi o pagkasagot sa iyong kinakausap, puwede ka gumamit ng amma. Ammal kitab, ammal kitab, as for sa kitab, so 'di ba tinafsil natin bayna shay'ain, dalawang bagay, kitab at saka majalah, itatafsil natin, ipapaliwanag natin ng, maayos. Ammal kitab fahuwa bi-'asharati riyalatin, ito ay ₱10. Wa amma, so sa second na amma may waw na siya. Wa ammal majallatu, as for naman sa magazine, fahiya bi-3 ito ay ₱3. Na sa Quran maraming mga amma, tamam? Maraming amma na matatagpuan natin. Okay. Thumma ito, ayna yadrusu Hamidun wa Khalidun wa Khadijatu. So ang nabanggit na pangalan Hamid, Khalid, Khadijah, tatlo. So ito ay akthar. Bayna shay'aini aw akthar. So dito na siya sa akthar kasi hindi na dalawa, tatlo na. Na taqul amma Hamidun fayadrusu fi الثانوية وأما خالد فيدرس في كلية الحديث وأما خديجة فتدرس في كلية الشريعة. Tamam, kung mapapansin natin after mo banggitin yung pangalan, 'di ba, amma Hamidun may fa talaga. Bakit? Kasi si amma yan ay kabilang sa shartiyah, tamam? Shartiyah, condition, and then yung jawab niya kabilang sa mga, qaid, palatandaan ng jawab ng shart, sagot sa shart, itong fa, tamam? Fa. So kaya may fa talaga dito, fayadrusu. Puwede rin sasabihin mo, amma Hamidun yadrusu, puwede rin gano'n. Yung fa na, um, al fa na jawab nakatago siya, mahdhuf, okey? Amma Hamidun yadrusu fi tsanawiyah, bima'na amma Hamidun fayadrusu fi tsanawiyah. Tamam, puwede din tanggalin mo na 'to, amma Hamidun fi tsanawiyah, والتقدير أما حامد فيدرس في الثانوية. نعم. Okay. Sa Quran meron, qala ta'ala, "Wa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith." Wa ammal yatim, as for sa mga yatim, yung mga ulila, fala taqhar, fala taqhar, 'wag ka maging parang mataas sa kanila, okey? Wa ammas sa'ila fala tanhar, as for yung mga, humihingi na, ah pala tanhar, 'wag mo sila taasan ng boses, 'wag mo sila pagalitan. Wa amma bi-ni'mati rabbika fahaddith, as for sa mga, biyaya na binigay sa'yo ng iyong Panginoon, fahaddith, um, i ah, ip ip ipa ip i ano, ipahayag mo ito sa mga tao, na so gano'n ang paggamit sa amma. Unang-una, kung halimbawa may tanong, gusto mo sa ipaliwanag, gagamit ka ng amma. Okay, puwede dalawa, puwede marami, na eto naipanood natin akhi at saka akhun li, akhi at saka akhun li. Yung may, yaul mutakallim, una ay yung diretso na yung yaul mutakallim, yung pangalawa naman ay papagitan pa dito yung lam, akhun li. إذا أردت تعريف شخص معين قلت أخي، صديقي، قريبي، نعم.
kapag ang intensyon mo daw, ang iyong qasad ay ta'rifa shakhsin muayyan, tamam? Gusto mong alam mo ang isang tao na 'yan, muayyan يعني kilala mo talaga siya, tamam? Qulta akhi, sadiqi, qaribi, yung yaul mutakallim idediretso mo na siya idikit sa isim. Akhi, sadiqi, qaribi, meaning, um, sa sinabi mong hadha akhi, ito ay aking kapatid. So, ang iyong qasad, intention ay, ipakilala talaga siya, tamam? Ngunit wa idha aradta tankirahu, kung ang iyong maksud o di kaya intensyon ay tangkirahu, gusto mo siyang gawing unknown, tamam? Hindi kilala, qulta akhun li. Halimbawa meron kang kapatid, "Hadha akhun li." Tamam, ang ibig sabihin mo dun ay parang ayaw mo siyang ipakilala na kapatid mo siya. "Hadha akhun li, sadiqun li, qaribun li." Tamam? Tafsilu bil-lami bayna al-ismi wa ya al-mutakallim. Kumbaga, lalagyan mo ito sa pagitan ng isim at ng ya ng lam, okey? Sadiqi, sadiqun li, qaribun, qaribun li. Na'am. إذا meron tayo ditong listiqbali harfun akhar. Okey, ito na yung sinabi natin kanina, yung patungkol sa sin at saka sawfa. Sabi daw, lilistiqbali harfun akhar, para sa mustaqbal meron pa daw isang harf at ito yung sawfa. Wa yusta'malu lil mustaqbal al ba'id. Ito daw ay ginagamit para sa mustaqbal al ba'id, mas matagal. Tamam? Sawfa, halimbawa, sawfa usafiru ash-shahr al-qadim. So, ibig sabihin matagal ka pang magta-travel ash-shahr al-qadim pa, next month. Na'am. Okey, so 'yan ang dars para sa lesson 1. Ngayon sa lesson 2 na tayo. Na'am. Bale may hiwar tayo dito, pero I think, um, baka maputol na naman yung dars kung ngayon wait lang, tansya ko muna kung kaya. Okey, sige. Bale dito sa lesson 2 kahit, um, half lang muna or hanggang tambin 1 lang yung kukunin natin, and then next meeting matapos siya lahat, inshallah. Okey. Ad-darsu ath-thani, lesson 2. Meron tayong hiwar bayna Hamid at saka Ummu Hamid. Then abna, banat, ayun lang. So bale 4 na estudyante ang maghihiwar ngayon. Hamid, okey, Akh Aslani, ikaw si Hamid. Ummu Hamid, Ukht Jessica. And then al-abna, abna ay si ayun al-ikhwan, sino pa yung okey, Akh Abdul Aziz, nandiyan ka na? Naam, okey, si Akh Abdul Aziz. And then si banat ay si saan yung list? Okey, si Ukhu Umaymah, yalla. Naam, sige tafadhalu. Ustad, meron pa po yung sa taas. Ano po? Wait lang po. Sige na po. Akh Aslani, kayo si Hamid. Naam, Sige tafadhal. po. ماذا تفعلين يا أم الأحمد؟ أبحث عن الدواء الذي أخذته من المستشفى أمس. هو على المكتب في غرفته. كيف حالك اليوم؟ لعلك اليوم أحسن. نعم، أنا اليوم أحسن والحمد لله. متى تذهبين إلى المستشفى؟
سأذهب بعد ساعة إن شاء الله. مع من تذهبين؟ سأذهب مع أحمد. أتعرفين الطبيبة التي ذهبت إليها أمس؟ نعم أعرفها، اسمها الدكتورة سعاد، يقولون إنها أحسن طبيبة في المستشفى. ماذا تفعلون يا أبنائي؟ نكتب الواجبات. أتفهمون الدرس جيدا؟ دروسه. نعم نفهمها جيدا والحمد لله. أي سورة تحفظون الآن؟ أحمد. ولا بلاش يا أحمد، باقو بلاش يا أحمد. أوكي أحمد تفضل، أخي افتكر كلمة ليش يا أحمد. نعم أخي افتكر. ماذا؟ نعم كاش يا أحمد. أما أنا فأحفظ سورة الملك، وأما هؤلاء فيحفظوا سورة القلم. وماذا تفعلن أنتن. أنتن يا بناتي؟ نحن الآن نلعب. أفي وقت العمل تلعبن؟ متى تقرأن الدروس ومتى تكتبن الواجبات؟ نحن قرأنا الدروس وكتبنا الواجبات والحمد لله. أحسنتن يا بناتي. أحسنتن. أحسنتن يا بناتي. هكذا تفعل التلميذات المجتهدات. متى تذهبن لزيارة خالتكن؟ واصل. أتعرفن أنها مريضة؟ نعم نعرف ذلك، شفاه الله. سنذهب لزيارتها هذا المساء إن شاء الله. يا أحمد، أتعرف متى يرجع الجيران من مكة؟ قال لي يوسف إننا سنرجع في الأسبوع القادم. أظن أنهم سيرجعون يوم السبت إن شاء الله. نعم الحمد لله أحسنتم وبارك الله فيكم. Okay, so next naman para mag-hiwar. Okay. Hamid, Ak Hasanur, and then Ahmad, Ukarbaya, and then si Ahmad, kanina di ba may Ahmad, Murada, and then sino pa yun? Al-Abna, Munawwara, Al-Banat, Tara. نعم يلا ابدأوا تفضلوا. بسم الله. ماذا تفعلين يا أم أحمد؟ أحمد Ukarbaya. Baka busy si Ukarbaya. Palitan niyo siya Umayma. Ulit po. Nagkakuha pa nakabasa. Naman?
Check ako, hindi pa po nakakabasa. Ayaw pala. Okay, ikaw na lang, Jeneline. Sorry, hindi nakita dito yung phone. أبحثت عن الدواء الذي أخذته من المستشفى أمس. هو على المكتب في غرفتي. كيف حالك اليوم؟ لعلك اليوم أحسن. نعم، أنا اليوم أحسن والحمد لله. متى تذهبين إلى المستشفى؟ سأذهب بعد ساعة إن شاء الله. مع من تذهبين؟ سأذهب مع أحمد. أتعرفين الطبيبة التي ذهبت إليها الأمس؟ نعم أعرفها، اسمها الدكتورة سعاد. يقولون إنها أحسن طبيبة في المستشفى. ماذا تفعلون يا أبنائي؟ تكتب الواجبات. أتفهمون الدروس جيدا؟ نعم نفهمها جيدا والحمد لله. أي صورة تفحصون اليوم الآن؟ Ahmad, I think si Yuk Murada. Nandito ba si Yuk Murada? Opo, Sheikh. Opo, Sheikh. Namin. Inaayos ko. Amma ana fa'ahfadu suratal mulk wa amma haula'i fayahfaduna suratal qalam. وماذا تفعلن أنتن يا بناتي؟ نحن الآن نلعب. أفي وقت العمل تلعبن؟ متى تقرأن الدروس ومتى تكتبن الواجبات؟ نحن قرأنا الدروس وكتبنا الواجبات والحمد لله. أحسنتن يا بنات. هكذا تفعل التلميذات المجتهدات. متى تذهبن لزيارة خالتكن؟ تعرفن أنها مريضة؟ نعم نعرف ذلك، شكر الله. سنذهب لزيارتها هذا المساء إن شاء الله. يا أحمد، أتعرف متى يرجع الجيران من مكة؟ قال لي يوسف إننا سنرجع في الأسبوع القادم. أظن أنهم سيرجعون يوم السبت. إن شاء الله. meron pa pala. أحسنتم وبارك الله فيكم. نعم، الآن نأتي إلى معنى هذا الحوار. يقول حامد سبني حامد، ماذا تفعلين يا أم أحمد؟ Ano ang iyong ginagawa o Ahmad, nanay ni Ahmad? Sabi ni Ahmad, أبحث عن الدواء الذي أخذته من المستشفى أمس. أبحث ibig sabihin hinahanap ko. Itong an harf to ng bahasa yabhasu, okay? Abhasu an, and then kung ano yung hinahanap mo. Hinahanap ko ang dawa, gamot, alladhi na akhadtuhu, na kinuha ko, min al-mustashfa, mula sa hospital, amsi kahapon. Hamid, huwa ala al-maktabi fi ghurfati. Ito ay nasa itaas ng maktab, mesa.
fi ghurfati, sa loob ng aking kwarto. Kayfa haluki al-yawm? Kamusta ka ngayong araw? La'allaki al-yawma ahsan. Naway ikaw ay nasa mabuting kalagayan ngayong araw. So dito la'allaki, haluki kasi yung kausap niya ay babae. Naam. Sabi ni Ahmad, "Na'am, ana al-yawma ahsan, walhamdulillah." Oo, ako ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Alhamdulillah at napupuray kita sa Allah. Hamid, mata tadhhabina ila al-mustashfa? Kailan ka pupunta sa hospital? Tingnan niyo dito, tadhhabina, may yaul mukhataba kasi si Ahmad babae. Naam. Ahmad, sa'adhhabu ba'da sa'atin insyaallah. Pupunta ako pagkatapos ng isang oras, insyaallah. Hamid, ma'a man tadhhabin? Sino ang iyong kasama pupunta? Ahmad, sa'adhhabu ma'a Ahmad. Ako ay pupunta kasama si Ahmad. Hamid, ata'rifina at-tabiba allati dhahabti ilayha amsi? Kilala mo ba ang doktor na pinuntahan mo kahapon? Ahmad, na'am, a'rifuha. Oo, kilala ko siya. Ismuha ad-doktura Suad. Ang kanyang pangalan ay Dr. Suad. Yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Sinasabi ng mga tao na siya ay ang pinakamainam na doktor sa hospital. Hamid, madha taf'aluna ya abna'i? Ano ang inyong ginagawa o aking mga anak? Al-abna, mga anak. Naktubul wajibat, kami ay sumusulat ng mga assignments. Hamid, atafhamuna ad-durusa jayidan? Naiintindihan niyo ba yung mga lessons jayidan? Baga talaga, naiintindihan niyo ba talaga yung mga lessons? Al-abna, na'am, nafhamuha jayidan walhamdulillah. Oo, naiintindihan namin ito, alhamdulillah. Hamid, ayya suratin tahfadhuna al-an? Anong sura ang naisa sa ulo ninyo ngayon? Ahmad, amma ana, as for ako, fa-ahfadhu surat al-mulk. Naisa ulo ko ang suratul mulk. Wa amma haula, as for sa kanila, fayahfadhuna surat al-qalam. Naisa ulo nila ang suratul qalam. Hamid, wa madha taf'alna antunna ya banati? At ano naman ang inyong ginagawa o mga anak kong babae? Al-banat, nahnu al-ana nal'ab. Kami ngayon ay naglalaro. Hamid, afi waqti al-amali tal'abna? Sa time ba ng amal, kumbaga work, kayo ay naglalaro? Mata taqra'na ad-durus? Kailan kayo magbabasa ng mga lessons? O mata taktubna al-wajibat? At kailan ninyo isusulat yung mga assignments? Al-banat, nahnu qara'na ad-durus. Nabasa na namin ang mga lessons. Wa katabna al-wajibat, at naisulat na namin ang mga assignments. Walhamdulillah. Hamid, ahsantunna ya banati? Ahsantunna, parang very good. Tamam? Hakada taf'alu at-tilmizat al-mujtahidat. Ganyan ang ginagawa ng mga estudyanteng masisipag. Mata tadhhabna li ziyarati khalatikunna? Kailan kayo pupunta upang bisitahin ang inyong khala, ang inyong auntie o tita. Tamam? Yung khalatun, tita, mother side. Ang sa father side, ammatun. Tamam? Ammatun, khalatun. Amma, father side. Khala, mother side. Tamam. At ta'arif na annaha marida? Hindi niyo ba alam na siya ay may sakit? Naam. Na'rifu dhalik. Alam namin yan. Shafaha Allah, naway pagalingin siya ng Allah. Sanadhhabu li ziyaratiha hada al-masa insyaallah. Pupunta kami upang bisitahin siya ngayong hapon insyaallah. Hamid, ya Ahmad, ata'rifu mata yarji'u al-jiranu min Makkah? O Ahmad, alam mo ba kung kailan babalik ang mga bisita
Jiran, plural ng jar. Jarun, jiranun. Mga bisita. Mula Makkah, Ahmad. Qala li Yusuf, ang sabi sa akin ni Yusuf, innana sanarji'u fil usbu'il qadim. Katunayan kami ay babalik next week fil usbu'il qadim. أظن أنهم سيرجعون يوم السبت. Siguro sila ay babalik يوم السبت, Saturday, Sabado. Insha'Allah. Naam. So yan ang kahulugan ng hiwar. I hope na sulat ninyo yung mga kalima na hindi niyo alam ang kahulugan o hindi kayo familiar. Ngayon, tatapusin lang natin itong tamlin al-awwal. Okay. Qala sahih ma yali. Sahih ma yali. Correct the following. Okay, number 1. Para kay Ukarbaya, موجودة? Okay, Ustad, try ko. نعم, okay. Sige, tabhathu Ummu Ahmad. Tabhathu Ahmad. Ano ba yun? Tabhathu Ummu Ahmad anil miftah. Malito siya. So, ano yung correct? Ano yung hinahanap ng Ummu Ahmad? Ila cuman yun. Tabhathu. Da'wa? Ano yun? Da'wai. Dawa. Hindi dawa. 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 Naam. Aywa. Ahsanti, barakallahu fik. So dito, tabhathu Ummu Ahmad anid dawa. Naam. Next, number 2. Akh Abdul Aziz. Yalla, iqra. ستذهب أم أحمد إلى المستشفى مع زوجها. نعم. هذا خطأ. الصحيح خطأ شيخ. نعم. ستذهب أم أحمد إلى المستشفى مع البنات. مع البنات. هل أنت متأكد؟ أين الشاهد؟ نعم شيخ مع أحمد. أنا آسف. مع أحمد. تمام. سأذهب مع أحمد. Okay, so dito ستذهب أم أحمد إلى المستشفى مع أحمد. نعم. Next, number 3. أخ حسنور. يلا اقرأ. أم أحمد لا تعرف دكتورة سعاد. نعم. هذا خطأ. صحيح. خطأ يا أستاذ. أيوة. إذا ما الصحيح؟ Ang nanay ni Ahmad, hindi niya daw kilala ang si Doktora Suad. So mali yun. Ano yung tama? Ano yung tamang statement o ibara na ilalagay natin dito? Hindi ko alam ano ilalagay ko. Wait lang. Bigyan kita clue. Tatanggalin mo lang yung isang kalima dyan. Sandali. Ahmadu ya'rifu Dr. Su'aid. Ulitin. Ahmadu. Ummu Ahmad. Ummu Ahmad تعرف دكتورة سعاد. أيوة هكذا أحسنت. أم أحمد تعرف دكتورة سعاد. Okay, next, number 4. أخي افتكار. تفضل اقرأ. أحمد يحفظ سورة القلم وإخواته يحفظ سورة الملك. يحفظون سورة الملك. نعم. هذا خطأ. ما الصحيح؟ هذا خطأ. أحمد يحفظ سورة الملك.
يحفظ سورة الملك أيوة. وإخواته يحفظون سورة القلم. أيوة أحسنت. أحمد يحفظ سورة الملك وإخوته يحفظون سورة القلم. نعم. Next. أخ جنل أخيرا. جيران حامد ذهبوا إلى الرياض. نعم. الصحيح جيران خطأ إلى مكة. جيران حامد ذهبوا إلى مكة. أيوة ممتاز. جيران حامد ذهبوا إلى مكة. إلى مكة. نعم. أحسنتي بارك الله فيك. Naam, so itong naiwan, inshallah sa next dars natin to para isang dars lang ang tamrin at ng explanation ng dars natin sa lesson 2, inshallah. Okay, so hal indakum as'ila? Meron kayong clarification? يلا تفضل أخ عزيز. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tanong mo po yung ta po sa jumla na amma ana ahfadu surat al-kahf. Yung ta po doon asyartiyah. Ano yung ta doon ay? Yung fa po asyartiyah. Surut po yung ng amma. Yung fa? Yes po. Jawab siya. Jawab الشرط. جواب الشرط. نعم. Yung syartiya yung amma. نعم. Sino pa may soal? Okay, so since wala na inshallah, هنكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Magsukol siya.